Maagang nagtungo sa likuran ng bahay ang batang si Dahlia para mangolekta ng hamog ng kanyang gamit sa kanyang panggagamot. Nandito na po ako, inay. Nakarami ka ba ng hamog na kuha, anak? Opo, nay, tingnan niyo po. Ang dami kong nakuha. Buti naman, anak, nakahanda na pala ang agahan mo sa kusina. Kumain ka na para pagdating ng mga tao ay tuloy-tuloy na ang panggagamot mo. Opo, nay, salamat po. Umasok si Dahlia sa kanyang sikretong silid kung saan maraming punso ang naroon at napapalibutan ito ng mga garapon na may lamang hamog na kanyang naipon araw-araw. Ang mga garapon na yun ay mga walang takip dahil binasbasan ang mga ito ng kanyang mga gabay na hindi nakikita ng mga taong maliban sa kanya. Mga kaibigan, idala akong hamog. Sana ibasbasan ninyo. Maraming salamat po. Nang siya ay matapos na, tumungo na siya sa sala at doon ay nakita niya ang mga nakapila niyang pasyente at isang ina na may hawak na sanggol na may malubhang kalagayan naman ang kanyang inuna. Hawakan niyo po siyang maigi. Susuriin ko na po siya. Maraming salamat, Dahlia. Napakaswerte mong bata dahil biniyayaan ka na ganyang kakayahan. Saan na galing pala iyan? Nawawala ang bisa ng panggagamot ko pag meron pong hindi naniniwala. Basta maniwala po kayo. Gagaling po siya. Inalis ni Dahlia ang kanyang kamay sa noo ng sanggol at hinawakan ang paa nito. Para malaman ko yung totoo, iikutin ko po yung bahay ng 7 beses. Nagdalawang isip ang babae sa kanyang tinuran. Maging ang iba pa niyang bisita na naghihintay sa kanyang serbisyo at nagtataka kung ano man ang ibig niyang ipahiwatig. Sa matagal nitong pagpapasya, may mga umangal na ring nakapila dahil daw naabala ang oras nila. Kaya naman ang babae ay nagsalita na lamang. Hindi na pala. Uuwi na lang ako. Sa tingin ko ay hindi naman masyadong malubha ang kalagayan ng anak ko. Sige, mauna na kami. Sigurado talaga kayo? Bakit naman hindi siya sumunod sa sinabi mo, anak? Dahil alam niya po ang mangyayari. Makikilala po natin siya. Anong ibig mong sabihin, anak? May pakay po siyang masama. Wala siyang anak. Aswang po siya. Puno ng saging ang dinala niya. Dahil sa nangyari, mas lalo naging matibay ang kanyang kakayahan sa panggagamot. Dahil hindi lang sakit ng mga biktima ng aswang ang napuksa niya, kundi mismo ang naging dahilan ng paghihirap ng mga ito. At dito na po nagtatapos ang kwento ni Dahlia, ang batikang batang manggagamot na hinangahan ng karamihan